Si Ginoong Mark Timbal, ang tagapagsalita po ng NDRRMC, nasa linya ng ating komunikasyon. Sir Mark, napapanood ka po sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila at maging sa aming mga social media accounts. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Sir Mark, magandang umaga po. Kamusta na kayo? Sir Jen, Sir Nelson, magandang umaga po at sa mga kaibigan natin dyan sa ating himpilan at mga kababayan po nating abot ng ating broadcast. Good morning po. Sa ngayon ho ba, bigyan nyo nga po kami ng ideya at sa kabatiran po ng ating mga tagapanood, gaano kalawak itong posibleng tamaan po ni Bagyong Odette, Sir Mark? Opo, ang projection po na binigay ng ating mga kasamahan sa pag-asa ay medyo madadaanan po nito ang Kabisayaan and a large portion of Mindanao. At meron din pong mahahagip na area sa Southern Luzon. At posible din po makapagdulot ng mga pag-uulan sa Northern Luzon provinces dahil po dun sa shear line na weather phenomenon na na-encounter din po natin. Sa pagpupulong nga po ng NDRRMC nitong linggo, Sir Jen, natukoy po na posible pong umabot sa 10,000 barangay. More than 10,000 barangays ang at risk sa flooding at saka sa landslide. Kaya po sa patuloy po na kahandaan na isinasagawa ng NDRRMC sa pakikipagtulungan po sa mga regional and local disaster councils natin, ay yung mga paalala po para sa posibleng pagsasagawa ng mga evacuation activities, reposition ng mga relief items at mga search and rescue team, equipment, road clearing operations and teams ay isinasagawa na po natin. Doon sa preparation natin, doon sa, di ba meron na tayong mga vantage point kung saan ilalagay yung mga tulong. Sa ngayon ba nakaposisyon na lahat ito, Sir Mark? Opo, ongoing po kasi ang ginagawang assessment din ng ating mga kasamaan po dyan sa localities, lalo na led by the Regional Disaster Council. Kaya po yung mga local rescue teams po per municipality, yung ating mga kasamahan po from the uniformed services, the armed forces, the Philippine National Police, Coast Guard, and the Bureau of Fire Protection po. And our DPWH road clearing operations team ay preparing na po para po sa magiging response operations para po dito sa bagyong ito. Ang stockpiles naman natin ng mga relief items, sir, at the national level, we have more than 900 million pesos worth of family food packs, non-food items, at yung ating mga standby na ready magamit pang dagdag sa supply at pang-ayuda sa mga municipalities natin pag kinailangan po nila ng tulong. Sir Mark, si Nelson po, ating kasama. Nelson? Ay, Nelson, yes po. Kuya Mark, good morning. Kung matatandaan po ninyo, no, kung hindi ako nagkakamali, last year yata yung sa Catanduanes, yung yung napakalakas ding bagyo na pati Super Typhoon Rolly po. Ay, Yes opo, yung tinamaan pati yung istasyon ng Pag-asa, at pati communication ay nawala. Hindi naman sa ito ang gusto nating mangyari, pero kapag ba ganito kalakas itong bagyong ito, ay yun hong mga communication natin ay may mga matatatag ba tayong communication line na pwedeng magamit kahit na napakalakas ng bagyo? Kasi ang naging problema natin noon, Kuya Mark, ay wala akong makontak sa Catanduanes eh. Walang makausap eh. Actually, Sir Nelson, yung tinutukoy mo ata, yung total communication bog down, sa Yolanda lang po nangyari yan. Kasi yung doon sa Super Typhoon Rolly, a part of the lessons learned kasi natin is we have to make sure talaga na may redundant at saka resilient communication tayo. So kahit po tinumba ni Super Typhoon Rolly, yung mga cell towers doon sa Catanduanes, ang nangyari po dyan is yung alternative communications natin na satellite at saka yung handheld radios, yung ultra-high frequency radios natin, ito po yung ginamit natin para tuloy-tuloy yung communication. At para maayuda po yan kasi nakapreposition yung ating satellite equipment, yung VSAT equipment natin. Taglian pong nilipad po yon via helicopter dyan sa Catanduanes Capital. Kaya yung video teleconferencing capability ay na-restore natin within 24 hours after ng bagyo. At yan din po yung patuloy natin ginagawa in view of any storm, kagaya po nitong si Odette. Lahat po ng mga areas po na may mga disaster managers ay connected po tayo, hindi lang po via mobile phone and internet. Sa mga provincial capitals po, mayroon tayong satellite phones at sa mga disaster councils din.
para masigurado po natin na may komunikasyon tayo at meron din yung mga power generator set para kahit maputulan man ng mga kable ng kuryente ay yung ating disaster management offices ay may spare na generator set para ma-power yung equipment natin. Doon po sa analysis I'm sure nakikipag-usap din kayo sa Pag-asa at meron silang briefing sa inyo. Sa tingin niyo ho ba itong bagyong Odette ay saan siya ikukumparang mga bagyo sa mga nakaraan kung lakas ang pag-uusapan, Kuya Mark? So far, sir, hindi ko pa nahagip sa usapan namin yung comparative data nitong si Odette. Kasi aside from the fact na papasok pa lang siya ng Philippine Area of Responsibility at pwede pang magbago yung behavior niya. What we heard from our counterparts po sa Pag-asa is habang papalapit po siya ng pagpasok niya sa Philippine Area of Responsibility ngayong Tuesday, baka po mamayang hapon o gabi, severe tropical storm na siya. At habang papalapit po ng kalupaan bago mag-landfall, baka umabot po sa typhoon level. Up to 150 kilometers per hour po ang projection na binigay. At yan po yung ating pinaghahandaan. Kaya po gusto ko lang ding ipaabot sa ating mga kasamahan na abot ng ating broadcast na magkakaroon po ng suspension ng mga pagbiyahe sa Eastern Visayas at saka sa Bicol region bilang pag-iingat po para sa pagdating po ng bagyo. So yung inter-island travel po dyan ay masususpindi po muna for the time being up until such time na ma-lift na yung storm warning signals. Ayaw din po kasi natin na number one, may maabutan ng bagyo sa laot at merong mas stranded sa mga puerto po natin. So kung may mga biyahe po kayo between this day hanggang Friday, Saturday, ipagpaliban po muna natin yan up until such time po na maalis yung storm warning signals sa area at magbigay na ng all clear ang ating mga kasamahan sa Philippine Ports Authority at saka sa Coast Guard. Kasi kung titingnan natin yung satellite image, Kuya Mark, napakalaki nung sakop ng bagyo eh. Mukhang totoo po yan. Kaya kayo din po ba nagrekomenda na wag mo na ituloy yung bayanihan bakunahan sa Visayas, Mindanao at Mimaropa at Region 4, Mimaropa at saka Region 5? Kasi bukas din ho sana yun eh. Tama po kayo dyan. Ongoing nga po ang pagpulong para po dyan sa magiging adjustment na gagawin para dito kay Odette dun sa ating National Vaccination Day Part 2. Although ang isa pong kung maalala natin, Sir Nelson, kagaya doon sa Taal Volcano incident natin, yung vaccination isinagawa mismo sa evacuation center para masigurado yung mga nasa evacuation center ay hindi magkakasakit ng COVID-19. So, ini-examine din po itong proseso na ito. Kung pwede na sa evacuation center habang andun yung mga tao, magsagawa pa rin ng vaccination activity. Pero in other parts of the country na hindi naman ganun katindihan ng epekto nitong bagyo or hindi abot ng bagyo, tutuloy po ang ating vaccination days at this time. Ayan. Kuya Jen? Opo. So, umaasa na lang kami, Sir Mark, at patuloy kami makikipag-ugnayan sa inyo from time to time para ma-update po ang Sir Jen, Opo. sa mga kababayan po pala natin, starting today po, dyan sa Eastern Visayas, Bicol area and the northeastern part of Mindanao, baka pa makatanggap na kayo ng mga text message coming from us, from the NDRRMC, about po dun sa mga rainfall and other warnings. Tingin po natin itong mga messages na ito at sundin po ang mga payo na ito para sa ating kaligtasan. So magiging madalas ulit ang pagkakatanggap namin ng mensahe mula po sa NDRRMC, Sir Mark. Opo, pinapauna ko na, sir. Tama naman po yun. Sir Mark, ingat po kayo ha. Magandang umaga po. Salamat po, Sir Jen, Sir Nelson. Good morning at ingat po palagi. Kibigas, Mark Timbal, tagapagsalita po ng NDRRMC. Wala nang hihigit pa kung tayo'y makapaghahanda. Nelson,